Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang programa ng Department of Agriculture na parang kasisimula pa lang, marami ng problema, pumapalpak na. At ito, inamin mismo ni DA Secretary Teo Laurel na umiiwas siya sa kaso. Mahirap makasuhan, sabi niya. So ano itong programang ito, nakasisimula pa lang, nagkakaproblema na. Walang iba kundi promise fulfilled, yung 20 pesos per kilong bigas ng Pangulong Marcos. Ito, headlines ng Inquirer.net. After only a day, sale of 20 kilogram rice in Cebu suspended by DA. Sinimulan nila May 1. Pag May 2, wala na, stop na. Okay, bakit? Yan na, yung sabi ko na umiiwas sa kaso. Basahin ko long lines of people wanting to buy rice at 20 per kilogram outside the Cebu Capitol on Friday are gone. Naglaho ng bula. Kasi napakaganda sana ito. Sino ba naman ang ayaw ng 20 pesos per kilo? Kahit ako, pag open yan, pipila rin ako. Not for me and my family, kaya lang para sa tinutulungan nating tribong Talanti. Ang laking tulong yan. Napakagandang promise. Kaya maraming nabudol, maraming naniwala sa kakayahan ng isang kandidatong Bongbong Marcos Jr. Kaya binutuhan siya kasi yan ang promise niya. Kaya lang after 3 years, wala. Ngayon pa lang, isang araw lang pinatigil na. Ayan ang ganda nitong article ng Inquirer. Long lines of people wanting to buy rice at 20 per kilogram outside Cebu Provincial Capital on Friday are gone. Gone with the wind. So pinatigil. Bakit? The Department of Agriculture suspended the sale of cheaper rice in Cebu just a day after it was launched, following a warning warning from the Commission on Election. Kaya credit where it's due, pasalamatan natin ang Commission on Election. Saludo ako sa COMELEC Chairperson George Garcia sa desisyon niyang ito. Na okay, sabi niya, May 1, pwede, simulan nyo. Kaya lang, May 2 to 12, no more. Pag hindi, bahala kayo. Ganun, bahala kayo. Basta, nakalagay sa batas, 10 days before election, wala nang ganyan-ganyan, walang dapat sumunod kayo sa batas. Parang ganun ba? No choice ang Department of Agriculture. Yung purpose nila na magpabango sa taong bayan, panahon ng eleksyon, wala na. Okay. According to Agriculture Secretary Teo Laurel, they would comply with the poll body's advisory that the 20 per kilogram rice could only be sold during the launching on Thursday and would resume after May 12 election. So, nasaan na yung sabi nila walang halong politika, but hindi naman tayo ipinanganak kahapon. Ito, klaro ito na related sa eleksyon. This is the cheapest form of ayuda, 20 pesos per kilo para makakuha ng boto. Selling rice, ito, COMELEC George Garcia in a press conference in Bacolod on Thursday warning
that the sale of rice at 20 per kilogram was among the forms of ayuda or assistance that was prohibited leading to the May 12 election. Bawal. So bakit pa nila sinimulan? May 1, akala nila ay nako. So palpak. The 10-day ban on all forms of assistance started May 2. So May 2 to. The selling of rice at 20 per kilogram could resume on May 13. Tapos na po ang election. Wala na kayong botong makukuha. While COMELEC gave the DA permission to sell rice at 20 a kilo, he said it would be good if the department self-suspend the sale of cheaper rice so it is not marred by suspicion that is being used for politics. Hindi mo talaga maalis magduda na connected ito sa botohan. Bakit before election ka? Ang daming panahon before election. 3 years in the making. Bakit ngayon pa? Sinong inang... Garcia also pointed out that the 20 a kilogram is partly subsidized by local government that contributed 650 per kilo, which is considered ayuda and thus required COMELEC exception. Sana. COMELEC ruling said prohibit all ayuda. So, hinahanap ko yung ano. May statement dito ni Secretary Laurel na mahirap yung ano, mahirap yon ito. May 2 hanggang May 12 di pwede magbenta, sabi ni DA Secretary. May sinabi si COMELEC chair sa position niya, of course we have different opinions. To be on the safe side, syempre ayaw ko din makasuhan. So tama ang ginawa ni Secretary Laurel. Baka mamaya tignan nyo yung kaliwat kanan na isinampang kaso sa Supreme Court against this administration, di ba? So tama yung ginawa ni DA Secretary na wag na lang ipilit kasi pag ipinilit nila ito, sigurado may isasampang kaso kasi napakalinaw sa batas na wala ng ayuda 10 days before election. At yun, nag-warning na ang COMELEC chairman, pag hindi sila sumunod, di maganda sa kaso. So to be safe, takot makasuhan, kaya itinigil yung isang araw na programa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig.